Oh, yun, dalawa yan eh. Yung isa, yung sa kaya baba. mas mataas. Oh. Yan yung water recycling niya. O, di walang sayang na tubig. Dito sa kana. Yan sa baba. Ngayon, yung isa dyan, naka-attach sa solar. Oh, kung gusto manggaling doon sa malayo, i-open mo lang yung valve niya, lalabas dyan. O, sabihin mo, kahit so, marami kang source mo dito sa impounding. Source mo doon sa solar. Source mo galing sa fish pan. May ibang source pa. Nag-permis ako sa NIA. Yung NIA, sobrang laki ng kanal nila. Pero nakataon na yung water level ng NIA, mababa kaysa yung rice field namin. So nagpaalam ako, hinukay ko yung tabi niya. Okay, nagtayo ko ng shed. Naglagay ako ng 3 open surface pump, electric pumps. O so nandun sila. Ganyan mo lang siya, lahat pupunta na dito. Doon sa, sa daan, yung malapit sa gate. Naka-attach sa solar. O di libre, ganyan mo lang siya. Kaya nga ako medyo may konting pagka-smart yung pag-iisip eh. Katulad nito. Dati ito, undulating, walang topography na maganda. Pastolan ng kalabaw. Meron yung ganyan-ganyan kasi, alam mo yung pahingaan ng yung paliguan ng kalabaw. Eh, nung nakahiraman akong backhoe, 5 days dyan, yan sa taas, siguro more than, siguro 1 day lang kasi. Bako muna para makuha mo yung train. Ganyan-ganyan lang niya. The rest, may traktor naman kami yung dalawa. May isa na tagatulak, may isa na tagaganyan. Eh yung, para maganda yung itsura ng todo, may kalabaw kami, may suyod. O, yung ganyan yung itsura niya. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Win a trip to Taiwan. Explore the beauty of Taipei and Taichung, made possible by Book & Go Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Don't miss your chance. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. O hindi, nagiging, yun lang siya. Nag-interested Ito, makakaani ako ng 45 bags ito, sa kalit-lit na ito. Samantala yung almost 1 hectare, almost mga 60, 70 lang yung, kasi hindi naman niya inaasikaso. So kahit maliit yung area ko, basta maganda yung management niya in terms of tubig. Tapos mag-abo, marunong ka din yan, dinabunuan na namin yan eh. Mag-abono yan, abono yan eh. Mag-abono ka, etc. Edi, kung i-apply mo yung technology, yung halimbawa, yung 1.5 hectare mo, parang katulad ng 1 hectare sa iba. Kasi, yung yield, yung output ng land mo, napataas mo, versus theirs na hindi properly managed. Kaya. Ibig mong sabihin, sir, itong mga ordinaryong farmers natin, kung ma-adapt lang nila yung technology, mapapataas talaga nila yung anin nila. Yeah. In so many ways. Actually, tinuturo namin sa kanila 9 key checks in palay farming. Yung isang key check niya doon
seed. Are you using the proper seed? Kasi sa kanila, gumaganya, multi-story kasi galing lang sa kanilang harvest eh. Yung karamihan na. Pangalawa, proper land leveling. Eto, talaga, Level na level to. Level na level yan. Ang una is, of course, kuliglig muna. Ang second is kalabaw. O de, wala mo na mag-abaw na, i-check ko muna. Pag nakita ko na ganun, okay, ganyan mo dito, ganyan mo. Ang palatanda, lagyan mo ng tubig. Tapos yung tubig kasi 6 its own level. Okay, ready to plant, go. Kasi konting tubig lang. Talaga versus kung pataas yun. Lubog na dito. Lubog dito, doon, walang tubig. Wala pang tubig. Mag-excess na yung tubig dito. Paano yung management ng grasses? Kasi the moment hindi mo pag walang tubig, tutubo yung grass. Tutubo yung grass. Sir, di ba may technology sa Erie na yung para siyang machine na pang level nila? Meron. Parang Yeah. Actually, land leveler with land leveler. Meron siyang Meron siyang parang automatic adjustment pag baba ka, ganyan. Nakita ko 'yon, kaya lang good for areas na medyo maluluwang yung mas maluluwang. Ito I cannot apply here kasi katulad yung transplanter ko. I cannot apply this sa sa area ko na maluluwang yung space niya. Halimbawa, yung isang pinitak na ganito almost kalahating hektarya, may ganun ako doon eh. Ito 200 square meter. Lalo yung maliliit doon na paano yung transplanter mo? Tapos hindi pa ganito yung itsura niya, yung paganya pakurba-kurbada pa, paakyat-akyat pa. So sabi ko, nag-devise ako ng way na kahit hindi ako gagamit ng transplanter, basta ma-ensure ko na yung right population dyan, tama na. So, in that way, yung sinasabi ko na simple, indigenous knowledge, farmers na, artang, ilagay mo, linyahin mo. To ensure na talaga, hindi magmintis yung spacing mo. May livestock ka rin, sir? I used to have more than 100 of native, yung black swine. Black pig. Black pig. 2 times kami na ASF. Yung first, more than 100 yung talagat na todas. So, binaon namin doon, backhoe. After 2 years, nagtry ako ulit. Nakaabot na kami ng 32 heads. Ang gaganda na naman. Including yung large Australian black. Yung black na pang-breed ko doon sa native. Dito ko kinulong pansamantala para iwas sana Tapos sa padami ko, yung lahi niya, tinamaan na naman. Yan layo nyo na dito? Kahit na, kasi pwede airborne. Ang daming pwedeng avenues for entry of the virus kung may isang tao lang na open ito sa mga bisita, kung may nagtapon ng ganun sa nagdura or what, contaminated siya, yung may danger. And to take na yung isang area namin doon sa may area kami doon na napakalayo. Nagbakod ako ng 2,000 square meter na hollow block. May bahay siya na may 5 compartment. May swimming pool pa sa baba. Kasi mga native sila At that time, ang ganda-ganda. Nung tinamaan ko, parang sakit ng... Ito is yung ito, dapat malaman natin. Kung farmer ka, importante ito. Madre de Agua. Madre de Agua. Ang tawag nila, tricantera. Tricantera. They love to grow in, medyo wet. Pwede rin sa upland, pero mas maganda kung medyo may basa-basa ng konti. Tingnan mo. Non-stop ito. Kung halimbawa, gusto mo manguha, napakadaling ganyan mo na sa. Ayan na yan. Pwede mo itanim ito. Ito, ang daming pwede kainin ng manok, pato. Actually, iba ganyan. Baboy, kambing. Pati kambing. And then, very rich for recycling. Ginagamit namin for shredding. Di ba may shredder kami dyan? Pag napaputol ako ito, pinakuha ko lahat, pati yung trunks niya. Lahat durog. So, ilang sako na makukuha namin dito. Ang dami nito. Sabi yan. Doon pa sa taas. Ang dami namin tinanim na ganito. Pati napier, etc. Yung yellow naman, mapansin niyo bakit may yellow? Ornamental na ata yan. Ornamental. Yung niya, of course. Para hindi kami mag-away ni Mrs. Siyempre, may ornamental din. Actually, sa kanya lahat yung vest. Okay. Anong pangalan ng halaman na yan, sir? They call it golden legume. So legume siya? Legume siya.
Actually, to preserve it, para makapagtanim ng ganyan, hindi mabubuhay yung stems niya, manggagaling doon sa seeds. Ang seeds niya nanggagaling sa pods na maliliit. Oh. Sobrang liit. Pero parang ano din, parang soybean. Pero maliliit sa soybean. Para kasi legume siya eh. Oo. And then from there, harvest mo, ipatubo mo, i-prick mo, and then transfer mo. High in protein din ito. Yeah, very high in So protein. pwede rin kainin ng animals. Yes, yeah. Oo. Wow. Double purpose. Double purpose. At saka kung ano mo siya, i-process mo siya as organic. Oh. Dapat yung recommended sa organic, kung i-shred mo siya, i-compost mo yung legumes. Kasi mataas yung protein content niya. Ito, mga ito. Kaya kung mag-prune kami yan, double purpose eh. May pang ano ka, may pang composting ka, may pang animals, lahat na nandun na. Tayo na doon. Isang area pa lang to, sir, ha? Pag nandito yung mga bisita, sinasabi ko sa kanila, you have not yet seen the farm. Tinuro natin ngayon. You have not yet seen the farm. Then of course, dito sa alleyway niya, konting ornamental. Katulad dito. Ang maganda dito, hindi mo kailangan diligan na once established na siya, mabubuhay siya kahit with drought. Kahit summer. Kahit summer. Ito naman, part ng farm na ito lahat. Lahat yung makikita mo doon, yung part ng 20, that's about 25 hectares na. Yan dito. Ayan, naka-rice terraces lahat. Yan yung sinasabi ko na rice terraces. So once upon a time, imaginein mo na hindi natatamnan ng rice. Kasi ang problema mo dyan is tubig. So unti-unti namin in-improve. Nilagyan namin ng irrigation system niya. May drainage dito. Isang feature niya ay at least pwede mo matamnan ng yung mga dike niya into vegetables. Dati, actually may mga lunggan yung tinanim kami. Sir, ilang hektarya ngayon to? Itong na-convert mo into rice field? Dito siguro mga 3 hectares na. 3 hectares yan. Yun na-convert namin. Meron dito, meron doon sa taas pa. Meron dito yung bago. Ito yung original namin na ano yan. Ito. Hanggang dito lang kami kasi recently lang na ano yan eh. Asan yung original na bahay niyo, sir? Ito, yun dito na. Ngayon, kung papansin mo, yan, linya ng ano yan, sweet tamarind hanggang doon yan. Tapos ito, linya ng lahat ito. We have about 8 varieties of cacao, different varieties. Cacao? Cacao. Kasi dito kami una nagbahay. Akala namin, ito yung pinakamataas na. Akala namin hanggang 1.2 hectares kasi 1.2 hectare ito eh. Ito yung house niyo? Ito, dito kami. Sa ngayon, wala nakatira kasi nung lumipat kami doon, ang pinatira namin dito, yung Katiwala lang. Yung Katiwala, may magandang bahay naman. I-improve niya. Parang nakabili, i-improve niya. Magandang bahay din niya. Okay lang naman kasi andito naman kami. Actually, maganda ito. Tiles lahat yung baba niya. Nara nga yung second floor niya, may attic siya eh. Tapos may 3 CR. May magandang kitchen, may sariling tubig na ano. Pero yung paligid dito is yung unang round niya at that time is coconut. Tapos puro cacao. And then citrus. Basta pinuno namin ng yung sinasabi ko na name it to have it. So, eto, mapansin ninyo, lahat na yung main road namin at saka may ornamental. Parang guide. Kung minsan instruction ko sa mga bisita, pagpasok sa gate, diretso ka lang, sundan mo lang kung saan yung yellow na tanim. Yellow na tanim. Ito naman, dinevelop namin na pond na gawa nga nung pumunta kami dito, yan lang yun. Ang bunga ng bignay, Oo ayan yun, kinakain ng aming giant gurami yan. Yung bignay? Hindi ka maniwala. Teka, baba tayo dito kasi dito tayo mag-ano na lang siguro. Ito yung bamboo. Yeah. Dito na tayo mag-park. Kaganda. May interested na pupunta dito. Isang vlogger daw ng NIA. At saka ang dami yung vlog din. Nung sinabi ko na, may guest ako bukas. Ikot sa farm. Yung pangalan niya. Buddy Gansen yan. Talaga? So, nagkikwento na siya about you. I want to meet him, sabi niya.
Kanina, na-caution ako, hindi nagre-respond naman. Magagaling siya sa malayo. Bakit hindi siya darating? Pag-isipan mo kung tutuloy ka o hindi ka ako. Kasi kung hindi siya makarating, kawawa ka naman sa bandang tabi ng Cordillera yung magagalingan niya. Just to meet you daw. Vlogger din siya. Sabi ko, some other time na lang kung ano. Anyway, welcome po sa Karangian Integrated Farm. Ito yung favorite na puntahan ng mga bisita. Kasi meron siyang dating na medyo aesthetic Akala nila yung bamboo namin, may ginawa kami na nag-arc siya. Pero ito, natural lang. Natural lang kasi ang variety ng bamboo nito is yung sinasabi natin, bayog. Bayog, halos solid. Walang... yung balit na balit lang sa butas. Yung butas niya. Good for structure. Yung pang-poste, yung mga bahay kubo. Yes. Yung poste. Actually, isang sentimento ko kasi bumili din ako ng mga kubo-kubo dun sa swimming pool namin. Yung ginamit nila is yung kiling, yung hindi siya matibay. Tapos binukbok, etc. Napakamahal, hanggang 20,000-25,000 ang isa. Sabi ko, gusto kong bumili ulit, basta bigyan kita ng material. Puro bayog. Kasi yung bayog matibay talaga. Oo, yun yung usapan namin. Dito na niya gawin. Sa loob at saka, ang bayog kasi, ang advantage ito yung na-discover ko na pinakamasarap ang labong. Talaga sir? Yes. Yung soft na may aromatic. Pangatlo, pag may malakas na bagyo, super typhoon number 4, walang nababali. Yung mga nagkakabali-bali lahat yung mga giant bamboo May mga giant bamboo at saka iron bamboo Talaga bali lahat yan. Natatastas lang ang niya. Tawag dito, yung dahon niya. Pero nagsweswe lang. Walang nababali. Tapos sabi nila, Sir, bakit parang naka-aircon dito sa under the bamboo lane? Kaya gustong-gusto nila Sabi ko, you should know. Ang bamboo releases oxygen 30 to 35 times greater than any ordinary tree. Wow. Ganun yung ka-powerful ng bamboo. Fresh na fresh. Kaya konting lang parang fresh na fresh ang dating. And then of course, kailangan natin ng oxygen. So parang natural. Ito is parang windbreak lang namin dito. Ganyan. Kaya hanggang dyan. Kaya. And then, windbreak lang namin. Kasi ito yung boundary namin dito. Nung na-acquire namin yan, pinarisan ko ulit yung isa dyan. So, mas mahaba yan. Kasi mas mga 200 meters hanggang doon yan. Maliliit pa to? Maliliit ito na yung tinanim? Ito yung tinanim ko. The second generation na. So, in 2 years, maging ganito rin yan. Tapos, dito rin, kung ano lang activity dito, may nagpe-prenuptial. Ang ganda Celebrate ng anniversary, baptism, mga birthdays, etc. Yung nature lovers ba? Kaya sabi nila, huwag kang maglagay ng plastic. Nasisira na nga yung original. Binunguna ito, ganyan lang yung upuan namin Magganyan kaya tayo, sir. Yeah. Welcome po sa Karangian Integrated Farm. Ito yung dinudumog nila na bamboo tunnel or bamboo lane ang tawag nila. Ilang years ito, sir, in the making? Are you talking about yung age ng tree? The tree and yung itong yung canopy. 10 years na ito. 10 years. Madali lang ito. Ganito, may ikikwento lang ako. Yes, sir. Kasi dito, ang akala ng farmer, pag nagtanim mo ng bayog, parang wala kang intervention na gagawin. Hindi mo diligan, walang abono, etc. Walang. As in, self-sustainable ba siya? Kasi nakita ko na may project ang NTA, namigay sila ng bayog na ganito. Thousands sa bayog, namatay kasi hindi nila alam properly minanage. Sabi ko, okay, bigyan nyo ako ng konti lang. Siguro, bigyan sila ng konti, ito lang at saka yan. Alam mo ginawa ko? Ganito. Naghukay ako ng 1 meter. Ito. Okay. 1 meter diameter. Tapos, 60 centimeters ang lalim. Dahil hindi masyado maganda yung lupa niya, naglagay ako ng tayo ng kalabaw, tayo ng napamulot ako ng ganyan. Tapos, halimbawa ito yung 1 meter. Okay. 1 meter. Hukay ko ng 1 meter. Ganyan. Nagtanim ako ng 2 bamboo yan. Seedling.
Yung maliliit lang na, isa dyan, di 4 na. Isa dito, isa dyan. 5. 6. Anim. 6 na. Okay. Since weekend farmer ako, nakasign ako sa Cordillera sa Tawi, etc. Hindi ko nakikita ito. Sabi ko sa mga boys, tamnan natin ng in between di bangga, yung bayog, yan na ng isang talong. Isang talong. Dito isang sili. Tapos dito sa dalawa nito, dito sa opposite niya, isang talong, isang sili. Instruction sa kanila, buhayin ninyo ang aking talong at saka sili. At minomonitor ko. Kumusta yung mga talong? Sir, lalabsat, ibig sabihin, ang ganda daw. Mayabong. After that, sir, ang gaganda ng bunga. Siyempre, na-imagine ko na what happened. Sigurado na buhay yung bayog ko. Kasi saan pupunta yung tubig niya? Eh, yan strategy ko lang naman para mapilitan na Linisin. na diligan. Oo. Saka ko lagyan ng konting abono. O, yan yung kwento nito. So, ito is about 3 meters lang ito eh. Ito is about 8 meters lang yan eh. Basta sigurado na may mabubuhay. O, yan. 100% na buhay. Kaya kung kuminsan, technique lang yung... Hindi, yung mga boys ko, ayaw nila diligan ang kawayan. Kasi akala nila, yung kawayan, ibigyan pala sa mabuhay. Totoo, kuminsan. Pero sa farming, sa expenditure ngayon, yung hit and miss, nakakatakot. So, dapat may konting strategy. Dito, may tubig din. Actually, may CR doon eh. So, ito, tubig galing sa deep well. Ito, yung pipe. Oo. Kung may pipe dito. Ito. Actually, nasira na ito eh. Pero ito, pag i-open mo, may nagkakahapon siguro ito. Dami ng tao eh. Yan. So, pwede inumin ito kasi malamig galing sa baba ito eh. Yung ganyan. May isa pang ganito doon sa dulo. Yan. Ngayon, para hindi sayang yung tubig, tinan mo. Yan, pupunta dito. Dito sa ano? Tapos puno. Pupunta dito, pupunta sa fish pond. Pupunta rin sa fish pond. Ito, doble din ang purpose yan. Pag na-accumulate ang tubig dito, Diyan din bababa. Diyan din bababa kasi perforated yan eh. Lalabas dito. So, double purpose may. Isa pa. Galing. Sir, ang galing, binutas-butasan mo lang may perforation. para papasok yung tubig. Kahit makapal na, actually, kahit makapal yung ano niya dito. Ito ang ganyan niya. Di papasok sa tabi niya. Yung ano niya. So, lahat yung tubig dito, shoot dyan sa baba. Galing. Tapos ito, may kwento ito. Ang galing. Nung dumating kami dito, ito lang, kasi talaga bakante lang ito eh. Ayaw nga nila bilhin eh. Ito, kasi bakante. Ito lang nakita ko. Bakit kaya ang daming kalabaw ako? Kasi may mga konting tubig dyan. Nakita ko na may balon. Kasi nagtanong ko, balon daw ng hapon. Okay. Ito, it used to be na ito yung pinaka-well ng buong community. Hindi pa naman uso yung Jetmatic at saka yung artesian well eh. Totoo kasi... Pinagsasalukan nila. Yeah, dumating kami, ang daming wrapper ng shampoo, sabon, etc. Sabi ko, may potential ito. Kumuha ko ng backhoe. Wala pang isang araw, tapos ganyan mo lang. Ganyan mo. O di may dike siya. O di may tubig siya. Ayan, ano yan. Mas lalo maganda yan pag summer. Sobrang kasi galing dito. Clear. Ayan, medyo turbid kasi nahulanan yan eh. Pero pag summer, ang ganda niyan. Ito, mga more than 2 katao ang lalim lang yan. So yung tubig niyan, tuloy-tuloy lang? Yeah, tuloy-tuloy. Bulok yan. Kanya niya. Minsan, pinalinis ko sa isang matangkad na tao namin. Tapos, sabi niya, sir, ayoko na. Bakit? Malamig sa baba. Bakit malamig? Yung pala sa baba, sa ano niya, parang may mga, parang umiihi na yung... Na tubig. Yung tubig, yung lumalabas sa ano niya. Okay. Tignan natin yung fish. Ito yung kwento ng fish. Ito na yung gurami, sir? Yeah, oo, gurami. Mahirap bang mag-alaga ng gurami?
So easy. Parang tilapia. They feed on, kahit hindi ko actually, hindi kami nagpapakain regularly dito. Wala kami. Teka. Hindi, red tilapia yan. Red tilapia, oh. Red tilapia. Ito, halo-halo laman ito. May ordinary na tilapia, yung tawag natin na yung sa market. Tawag doon fresh nilotica. Yeah, ganda lang. Yung matinag ka. Yung pangalawa, tilapia din may kulay. Tawag nila red tilapia. So, taka nga ako, bakit red tilapia? Dapat orange tilapia. Orange, oh. More on orange siya eh. Pero red tilapia. Pangalawa, bakatlo, may carp siya. Yung karpa. Yung malalaki, sir. Yung may itlog. Russian, yan, nangingitlog sa may itlog sa ano. Pangatlo, yung latest namin, yung giant gurami. Ang masarap gurami namin dito sa Cagayan, gaganyan lang yung maximum. Malilit lang siya. Masarap naman. May, yung ano niya, may parang pinapaitan siya ng ano. Pero ito, tansya ko ay isang piraso, mga 2 kilos eh. Kaya. Saan galing ang giant gurami, sir? Nakita ko, nung na-assign ako sa Cordillera, may isang farm dyan sa Tabuk. Doon sa may Ryan's Farm sa Bulano. May swimming pool siya, kinonvert niya into fish pond. Pero ang laman niya, puro gurami. Pero she's selling breeders, yung talaga ano, at 500 na maliit lang, ganyan lang siya. Konti ang pera ko noon, so ang inabot ko lang na nabili is 5. Kasi sigurado mo na 4 na babae dyan na isang lalaki. Dinala ko dito. Ngayon, more than 100 na siguro ito. Dumami na. So yung makikita ninyo na yung malalaking ulo niya, yan yung giant gurami. Makakita kayo ng malalaking ulo niya. Teka. Mamaya po sila. Yan tayo, sir. Yan. Ayun, yung isa. Yun. Teka. Basta makita na may white ang ulo niya na malaki. Teka. Very good. Di mamaya pupunta sila yan. Ang dami pa ng laman. Teka. Kuminsan kasi, alam mo yung mga bignay, tinatapon ko dito. Kinakain nila lahat yan. Teka. Pag may makikita kayo na malalaki yung ulo niya, bakit wala yung... Pag makikita kayo na mahahaba na ano, yun. Yun sila, yun. Yun. Teka, yung may puti yung bunganga niya na ano. Ayun, yun isa. Ayun, yung malaki. Yun. Mahaba yan. Yun sila. Mahilig sila kumakain ng grass. At saka, pag nangingitlog sila, dinidikit yung itlog nila sa grasses, sa twigs, sa net. Kaya hindi namin tinatanggal yan. Diyan sila nag-breed. Yun. Yun, lumabas yung ulo. Yan. Yun. Yan. Yun yung mga fingerling nila. Yun. Tabi ng ano. Yun. Isa pa. Yun sila. Yun. Imagine mo yun. Mahaba yan. May puti sa ulo. Yung puti sa ulo. Yun sila. Mas makikita ka na mahaba na. Ganyan eh. Sila yan. Nag-uulam ka rin yan, sir? Ha? Nag-uulam ka rin or pinaparami mo lang? Hindi, kami ni Mrs. kasi, ganito ang teknika. Kasi dadalawa lang kami. Pangatlo, kung pupunta, nagbabakasyon dito, yung anak namin, natalawa sa Tugigaraw. Kuha kami ng yung pamingwit, yung bingwit. Pag makuha kami na isa, tuwang-tuwa na kami, uwi na kami. Okay na yan. Uwi na kami. Either tilapia, yung giant gurami. Kasi it's useless naman na i-store mo siya kasi mas maganda yung fresh. Magbabago yung lasa. Ganyan mo lang siya eh. Yan yung haba niya. Tingnan mo yung haba niya. Yung haba no? Yung haba niya. Gurami yan. Yung haba niya. Galing. Eto, wala ka namang problema sa tubig. Ngayon, wala ka namang problema sa overflow. Kasi ito, yan, overflow niya. May mga butas-butas, may overflow doon. Kasi may kaya dyan, nag-build ng resort niya. Pero sa tabi ng resort, siguro mga 10 na ganito din. Pinagyayabang niya. Engineer, ang ganda ng lalaki ng tilapia ko, ganyan.
Di maganda. Oo nga. Aba, umulan ng 2 days yata or 3 days. Tapos pumunta sa akin dito. Ginaganyan, sayang yung tilapia ko. Ano nangyari? Nawala, na-wash out yung mga Dikes. Yung dikes. Sabi ko, bakit? Nung ginawa mo ba yun, may spillway ba? Ako, ano yung spillway? Sabi ko, hindi niya alam yung concept na hindi, yung overflow. Kung umapaw na sa dapat may overflow ka. Kasi ang tendency ng tubig, pag umpisa na yan, talaga, wawasakin unti-unti yan, talaga, niya. Tapos pinakita ko yung model doon. Lahat ito may spillway kami. Yeah. Ganun pala. Hindi ko alam. Konting kulang siya sa kaalaman ng ganyan. Pero hindi naman kailangan na pag-aralan mo yun Common sense, sinasabi ko na. Common sense pa rin. Common sense. Pag umulan dito, kami ni Mrs., nagro-ronda kami. Ino-observe namin yung saan yung tubig. Daloy ng tubig, yung volume niya, etc. Para ma-compute namin yung luwang, yung kalaki ng tawag dito. Yung maximum discharge ng mga pipes. Otherwise, ganyan din. Konting ganun din Ito, nagpapahinga sila. Pero sila yung nagbubunot ng punla dyan. 10 to 25 sila ngayon Lunch break. Lunch break. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.